Magandang araw, bagong Pilipinas at welcome muli sa isa na namang makabulang episode ng Straight from Team PNP kung saan nilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapagnay, Police Captain Cherry Vicente. Samahan niyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live dito sa Police News Network. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Sir. Muli magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, atin pong kilalanin ang isa sa mga bagong pinarangalan bilang 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipino Police Awardee. Isang prestihiyosong pagkilala na iginawad lamang sa piling guro, sundalo at pulis na ang paglilingkod ay lumalampas sa tawag ng tungkulin. At kasama po natin ngayon ang isa sa 3 opisyal ng PNP na ginawaran ngayong taon. Mula sa Directorate for Plans bilang PNP Liaison Officer for Legislative Affairs, isang leader na hindi lamang nakilala sa kanyang matatag na serbisyo, kundi maging sa kanyang mga inisyatiba na nagbigay inspirasyon sa kapwa pulis at komunidad, walang iba kundi si Police Colonel Frederick E. Obar. Sir, good morning po. Welcome po sa Straight from Team PNP. Sir, una sa lahat, congratulations po sa inyong award. So bago sir tayo magkwentuhan, sir, baka gusto niyo muna pong bumati sa ating mga manonood po. Okay, siyempre, unang-una, babatiin ko muna ang pamilya ko sa La Union. Naimbangal daw nyo dito. Lalo siyempre sa kabiyak ng aking puso. Yes, sir. Si Madam Dora Obar. Of course, mga kababayan ko dyan sa San Juan, La Union, the surfing capital of the Philippines. Magandang umaga sa inyong lahat. Of course, lastly, yung atin pong personnel ng DPL, Directorate for Plans, especially doon po sa ating Legislative Affairs Center. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nabati po natin si Ma'am po, Ma'am Obar. Good morning po. Sir, from DPL po pala tayo, sir. Ano sir yung bago natin talakayin si Metrobank, sir? Paano po tayo nag-start sa service, sir? Paano ako nag-start sa service? Yes, sir. Well, of course, professionally, I'm a medical officer. I am a medical person. I am a medical technologist by profession. And then I entered the Philippine National Police Academy. And from there, I started my career sa Special Action Force, and the rest is history hanggang sa napunta tayo sa training service na kung saan doon ko po nagawa yung isang inisyatiba na actually hindi siya bago eh. Yes, It's just a thing na wala pa sa PNP during that time. And it was out of need na create namin yung ganong sistema. Yes, sir. Pagkukwentuhan natin yan, sir, mamaya yung initiative from the training school. Ano, sir? Makikita natin mga kababayan na from being a medical practitioner, nagserbisyo po si sir. At tuloy-tuloy na nga po. Makikita natin na very inspiring talaga ang magiging kwentuhan natin ngayon. Kasi from civilian life of being a medical practitioner to the PNP po as public servant. Ano, sir? Sir, ano po yung pakiramdam natin nung napabilang po tayo sa hanay ng mga kapulisan na napili sa Metrobank Award po? Well, unang-una, at pinaka-importante, it's giving back the glory to God. Yun naman yung ating palaging sinasabi. No? Kasi I was able to
give back yung glory sa Kanya. It's because naisulat namin yung lahat ng mga, hindi naman lahat siguro, yung mga napaka-importanting mga accomplishments na nagawa namin. Of course, sa tulong ng ating Diyos. So Yes that's number po. one. Number two, I was able to highlight yung mga kabayanihan ng aking kapwa-pulis na nagtrabaho sa, especially nung nasa SAF kami. No? Namatayan ako ng Yan. Yes ilang po. tao yung namatay din doon sa mga operations namin, as well as yung mga harassment activities ng ating mga NPA sa kung saan kami na-assign noon. Na-highlight ko rin yung katalinuhan ng mga pulis natin, PNP recruits, no? And well, it's honoring yung memories, yung valor, patriotism ng makasama natin na nagtrabaho along the way. Kaya palagi kong sinasabi, it's not because magaling ako. It's because magaling ang Diyos ko at magaling ang mga tao ko na nakasama. Yes. Napakasarap pakinggan, sir, na yung accomplishment na ibinahagi po ninyo na nakita ng Metrobank po ay inspirasyon po dito unang-una ang Panginoon po na siya ang nag-lead po sa inyo sa Yeah. magandang mga accomplishments through yung binigay po ni Lord na makakasama nyo na Oo. magagaling din po. No Kasi po? kahit na anong talino mo, kahit anong talino ng tao, those are just rags sa Yes, sir. Panginoon. Rags lang lahat yun. Good things only comes from God. Yes, sir. And kahit na rin anong galing mong opisyal, kung hindi mo na-influence yung mga personnel na tutulong sa'yo, Yes po. wala rin katuturan lahat ng talino mo, kahit na doctorate pa ang inabot mo, etc. Wala lahat yun. Totoo, sir. Napaka-humble po ni sir. Kahit gaano kalaki ng kanyang mga accomplishments po, nananatili siyang mapagkumbaba sa harap ng Panginoon at ng kanyang mga tauhan. At yun po nga po yung mentoring, yung influence po natin sa ating mga tauhan. Na siyang makakapagsabi na bawat gawain ni sir na naiisip po ay talagang nakamold po sa ating service at yung pag-uplift po sa ating mga personnel. Ano po? Siguro pag naging boss natin, si sir talagang inspired tayo everyday na pumasok. Parang sinasabi mo dito, masa din ako dito sa DPCR. Yes po. Talagang yung mentoring po nandyan, sir, at talagang inspirado na papasok kasi nandyan ang guidance po ng ating mga superiors. Ano, sir? Sir, ano-ano naman po yung ating isa-isahin po yung mga proyekto po, na programa po na napansin ng Metrobank? Ano-ano po ba yun, sir? Well, of course, yung mga ginawa namin sa Ilocos Norte, yung bridging the police and the community. Yes, sir. So, that's number one. Kasi nakita ko, all throughout my career, well, pwede tayo maging effective sa pagpupulis natin, but we're not efficient. Magkaiba kasi yung effective tsaka Yes, efficient. sir. Yung word na efficient talaga, Yeah. sir. So, effective, may deliver mo yung mandate mo, but with a lot of time and a lot of cost. Efficient, na i-deliver mo yung mandate mo with lesser time and lesser resources. Yes, sir. Yan. So, doon sa Ilocos Norte, tinap namin yung mga iba't ibang grupo ng pamayanan tulad ng kabataan. Yan. Opo, sir. So, in-engage namin yung mga kabataan doon. Then, we did a lot of initiatives, projects sa mga schools. Yes, sir. Now, touching base on the moral values ng PNP, diyan yung makadiyos, unang-una, Yes. makadiyos, makatao, makabayan, at makabansa, at makakalikasan. Yes, po, sir. So, yun yung mga ini-inject natin na bagay sa ating mga kabataan. O, pangalawa, definitely ang
Doon kasi sa Ilocos Norte, pagka summer, maraming bushfire or forest fire. So, Yes, sir. we also engage the different groups there sa mga baryo at saka sa ating probinsya, yung mga in charge sa forest protection. Yes, sir. That during those incidents, magkakasama kami na pumapatay ng sunog doon, maakyat sa mga Parang kabundukan. bayanihan talaga, Yes, sir. bayanihan. Yes, sir. So, another thing also is yung mga doon sa public safety initiatives naman namin, is yung mga motorcycle groups. Yes, sir. So, inorganize din namin sila. In fact, niregister pa namin sila sa SEC. Yes, sir. Yan, sir, yung parang mga kasama natin to implement po yung mga anti-criminality Yes, on the initiatives streets po. kasi, kung bibilangin mo yung mga nakamotor, mas marami pa sila kumpara sa pulis. Oo, mas So, marami